malala natin, minsan may sinasabi ng mga opisyal na hindi mo na ako mag-iikot. Kung mag-iikot man, area lang para makita yung extent. Pero yung pagpunta mismo sa lugar, kasi parang parang nagiging abala ka rin eh. Kasi yung paghahandaan mo, halimbawa may advance party ka, mga pulis, 'di ba? Imbis na maging abala sa pagtulong sa ating mga kababayan, nandoon, magbabantay, magtitiyak ng seguridad. At the same time, yung mga tao rin, imbis na abala na mag-ayos sa kanilang bahay, kumbaga, parang compulsory sa kanila na magpakita doon, kumaway at salubungin ng masigabong palakpakan at smile ang Pangulo. Parang hindi siya napapanahon. Nabanggit ko nga, meron ako nabasa kasi nga, di ba, tinutuligsa din si Pangulong Duterte during that time. Laging nagsasabi nasaan ang Pangulo. Ang sabi nga niya doon, kay VP Lenny, na kaya hindi ka pwede maging presidente kasi nagbibigay ka ng advice or kung ano man direktiba bago pa man tatama yung mismong kalamidad or kung ano man yung nakikita mo nagbabadya na kalamidad, hindi ka magbibigay during na mismo sa kasi panahon na yan ng implementation, 'di ba? Panahon na yan ng pagpapatupad kung ano man yung mga direktiba na kailangan at hindi mo pwedeng harangan yan or gagawa ka ng hakbang para mabawasan. Siguro next, basta ang importante lang naman diyan mapadama sa mga taong bayan na nandyan na agad yung gobyerno. Tapos saka ka magpapakita kung okay na ang lahat. Kasi sa akin tingin ko makakaabala ka eh. 'Di ba sa ongoing na search, rescue and pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta, Prof. Oo, alam mo, Admar, dalawang bagay na telling ha. Tama yan sinabi mo. Kahapon, nagpunta siya doon sa isang event, sa isang hotel, I can't recall. Bago pa nag-NDRRMC. Ang tanong ko nga, nakikita mo na ang lakas ng ulan. Hindi ka ba nababagabag at pumunta ka pa dun sa event na yon na bandang tanghali ka na nakapunta dun sa National Situationer ng NDRRMC. Pangalawa, meron siya dung bubo. Yung sinabi niya na, hindi, yung declaration of calamity, dapat ang local. Presidente ka. Sabi niya, hindi, sila may alam niyan, frontline sila. Presidente ka. Under the General Supervision Clause ng Local Government Code at Administrative Code, you can declare a national declaration. Diba? So, ang nag-declare MMDA, paano ang probinsyang Batangas? Paano ang probinsyang Bulacan? Outside yun ng NCR. So walang declaration ng national calamity, situational lang, local government lang. Doon maling-mali. At makikita mo, kahit doon sa NDRRMC, yan naman mga pulido na at alam ang gagawin. Pero nakikita mo, naghihintayan sila. Natatawa nga ako doon sa ulat eh. Ang ulat, and the Office of the Vice President has released X amount to finance. Sinabi doon sa report. So, yung mga kagabi na tumitira sa kanya, ilang grupo yan, na politika, mga politikang grupo. Hinahanap si Vice President, ay hahanapin niyo ba ito? Anong gagawin ho ni Vice President? Sino ho ba ang nasa batas natin ang dapat magdesisyon? Hindi ho ba ang Presidente? Pero nakita niyo naman gumagalaw. Kasi sabi nga ni Admar, pinaplano ho yan. Yung pre-positioning, yung satellite offices. Di ba yan, satellite offices? Marami nagkomentaryo dyan sa Confidential and Intelligence Fund. Yun ho ang ginawa niya. Ng November 2022, nag-set up siya ng satellite offices. Nag-set up siya ng mga preposition goods as early as 2022. So, muscle memory na yung Office of the Vice President. Labas sila, nagpunta ng Manresa kagabi, kaninang umaga nasa Tondo. So makikita mo, gumagalaw. Hindi kailangan, sabi mo nga, hindi kailangan humarahara ako para sa akin ng atensyon. Kasi may plano. So ang tanong ko, magkano lang ang pondo ng Office of the Vice President? Nagawa nila yon. Bakit Office of the President, naandyan ng Army, naandyan ng PNP, naandyan ang PAGCOR, naandyan ang PCSO. Bakit hindi mapalakad yan? At kailangang naandun ka, pakaway-kaway. Sa tingin mo, nakakatulong yun sa mga tao? Di ba yung iba nagbibilag pa ng mga gamit nila, yung iba nasa evacuation.
'Di ba? Oo. Siguro tigilan natin yung pambubudol. Tigilan natin ginagamit natin ang taong bayan dahil nasa Mm. sakuna eh. Tsaka Prof, idugtong ko lang bago lang talaga si Dan. Kasi kahapon nakapanayam ko yung taga OCD Metro Manila. Kasi napansin Hmm. ko nung isang araw pa, grabe na yung mga pag-uulan. Tapos naglabas na ng rekomendasyon ang NDRRMC. Tinanong ko, bakit medyo late yung deklarasyon? Kasi as of 5 a.m. yata eh. Parang effective 5 a.m. Walang trabaho. So, alam mo naman dito, sa Metro Manila, hindi naman po 5 a.m. yan sila mag-ano. Kumbaga, maaga yan sila aalis kasi para makaiwas sa traffic. So, doon pa lang, medyo may late na. Well, hindi ko siya masisi, yung regional director. Kasi ang iginid din niya, ay, matagal na kaming ano. Kumbaga, nauna kami, advance kami na nakapag-rekomenda sa pamahalaan na baka pwede suspendido muna yung trabaho. Pero kung makikita mo doon sa mismong dokumento or sa release yata ng ano ng Malacanang, 5 a.m. effective 5 a.m. pero marami nang nakalabas ng mga ano niya, ng mga ganyang mga oras na yan. Kaya nga kasi dito malapit lang kami sa EDSA, nung nagkaroon ng pagtaas na ng tubig baha dito sa tapat lang mismo ng gusali namin, talagang mahaba yung traffic. So ibig sabihin, hindi siguro sila nabisuhan na suspendido yung klase trabaho kasi ang dami pang mga sasakyan eh. Tsaka Admar, just to yan dyan sa recommendation. Nag-recommend, may nakita ba tayong dokumento na nagsabi I am hereby approving the recommendation? May nakita ba tayong tao sa administrasyon na ito na humarap sa mikropono at sinabi ang Pangulo ho ay inapprove ang recommendation ng OCD? Kahit sila, they were taken on the sly kasi wala kang nakitang mga MMDA. 'Di ba? Yung immediate na pasukan, wala kang nakita. Doon nagsisimula na. So, walang failure ang OCD. Maaga. Kaya nga sabi ko, bakit kaya nila ito linabas? Kasi hindi ka naglalabas ng recommendation. Naglalabas ka ng decision, pero linabas nila. Kung hindi ka hindi ka marunong magbasa talaga sa siguro. Akala mo suspendido na, pero pag babasahin mo, rekomendasyon pa lang. So, needed pa ng approval. Oo, kaya nga sabi ko, ay ano kaya ito? Baka linabas nila dahil hindi ina-actionan at baka sila ang masisihihan, di ba? So, ako, makikita mo, ang daling mag-deploy. Sanay tayo dyan. 'Di ba? Ang problema pa nga yung ibang mga MMDA doon lang nagbubungkal ng kanal, inaalis yung bara. Anong ginawa natin nung summer? 'Di ba? Anong galing tayo sa administrasyon ni Duterte na pag summer ginagawa mo, linilinis ang kanal, inaalis ang basura, nagbababala ka na. Ngayon parang all in one. So, nakakalungkot dahil ang laki ng impact sa ekonomiya. Ang laki ng impact sa mga ordinaryong tao. Kasi yung mga ordinaryong tao ang makikita mong nawalan ng kagamitan. Meron akong staff na naanod ang bahay nila. So, masakit yun. Pero parati ko ang sinasabi, basta buhay ang pamilya mo, okay na yan. Dahil yung mga gamit, kaya mong ipundar. Pero kung hindi mo nararamdaman ng gobyerno, at ngayon mo nakita ang gobyerno na pakaway-kaway, sandali lang, malaking problema natin. Dan. Yes, Partner Admar. Ma'am Malu, magandang hapon po Ma'am Malu. Ito, bago ko to pag-usapan at pakialaman ito pong nangyayari ngayong mga sakuna dito ngayon. Every time na to, yearly na to given na sa atin to yearly. Ma'am, may napansin lang po ako na every year na nagpapa-approve sila ng mga budget, itong mga kongresista about dito sa mga flood control. Ano ang nangyayari dito na alalaki ng mga budget ng mga hinihingi ng mga kongresista, tapos ang mangyayari, ito ang nagiging resulta na pag tag-ulan, inaabot tayo ng baha, may namamatay, may napeperwisyo. Hindi po ba sa pananaw po ninyo na anong kwenta nung kanilang pagpapa-approve ng mga budget, pagpapagawa ng mga flood control, at wala naman nangyayari dito sa mga baha na dapat mapapigilan ito. Ano po ang inyong pananaw po dyan, ma'am? Dan, alam mo, ako'y nalulungkot kahapon nga parang nasa state ako ng rage. Kasi pang ilang beses na ba ito nangyari? Tuwi bang uulan, ganito na lang tayo. Kung titingnan mo ang total budget na binibigay sa NCR compared sa anong region sa Mindanao,
kakaunti ang Mindanao, dito nakabuhos lahat. Bakit ganito ang NCR? So siguro, ang napakahalagang kailangang pag-usapan, napapanahon na bang magkaroon ng gobernur ang NCR para may accountability? Kasi yung MMDA, yung commission nila, composed of several politicians, all of the LGUs in NCR, I don't think is working. Nakakaawa. Ang isa na lang example, napakasimple. Wala ba tayong matawagan na 911 sa NCR? Ang bawat LGU ba may kanya-kanyang telepono na gagawin? Bakit wala ba tayong command center sa NCR? Kaya ako kinakuan ang pulis. Ang army, no? Hindi ba kayo pwedeng mag-deploy? Capital ito eh. 'Di ba? Ang Manila is capital, ang NCR is the region in the country. Tapos, yung tinanong mo da, no, ang total na budget ng 2 taon, 2023 to 2024 ay isang 500 billion and almost a trillion. 'Di ba? So, no, almost a billion kasi no, it's 500 billion and 200 billion. So 700 billion. Flooding alone. Sinabi rin sa SONA na may 5,500. Alam mo, ang problema dun sa SONA, hindi mo nakikita. Sinasabi mo, pero asan kaya yan? Di ba walang visual aid eh? So, hindi mo maituro, ito pala yung ginawa. So, kung titingnan mo sa mga, at alam natin ano yung mga lugar na binabaha. Hindi naman yan kahapon lamang natin nalaman, di ba? So, kailangan malaman natin sino ba mga kontratista niyan at ano bang ginawa talaga dun sa pondo. Kasi makakita ka ng ganyan, yung mga pinapakita niyong larawan sa NCR, di ba? Ito yata sa Rizal yan. So, makikita mo at kung titingnan mo ang Region 3, NCR at Region 4A are the highest voter population in the country. So, pag ginawa mo yung math mo, napakalaki naman ng taxes na binabayad natin na napupunta diyan sa mga flood water program. Pero anong nangyari? Ba't ganyan? So, magkakaroon na naman tayo ng congressional hearing. Ilalabas. Ako, ang gusto kong malaman, sino kontratista? Kasi pag nalaman natin sino ang kontratista, malalaman natin, kaya pala. 'Di ba? Ilan ba ang kontratista na congressman? May alam ako. Kaso nagkakaso yun ng libel eh. Di ba? So, yun ang nakakalungkot. Kasi, ang lahat ng tao, of course, magbabayad ng buwis. Pero, nag-expect sila na maayos naman ang pamumuhay. Pero kung ganito ng ganito, di ba, nakakalungkot. Kasi, habang bumabagsak ang ulan, yung mga kaibigan ko, nagtatawagan nga kami. Ang sabi ko, ano ba yan? Malapit na tayo magretiro, pero ganun pa rin ang problema natin, yung problema ng ating mga magulang. Baha, serbisyo, nakakalungkot. Okay. Prof, balikan ko lang po ito, Prof. Ano po? Sa madaling salita, sakit na po ito ng ating bansa na taon-taon nagkakaroon po tayo ng kalamidad. Ngayon, taon-taon na rin sakit ng ating bansa ang paghingi ng budget at walang transparency dito sa gobyerno natin at sa mga kontraktor. To make the story short, ma'am, tumbukin na natin, hindi kaya corruption talaga ang nagiging ang pinaka-dulo nito, kaya nagkakaganito po ang ating bansa at lalong-lalo na tuwing magkakabagyo may namamatayan, nalulubugan, nasisira ang mga gamit, ano? Hindi kaya ang talagang dahil sa kawalang transparency ay corruption po, ma'am, ang talagang nakikita nating problema. Tama kayo dyan, Dan. Corruption talaga. Dati ang corruption, sinasabi on the average, nasa mga 20 to 30%. Pero sa tingin ko ngayon, napakalaki niyan. Kasi, magkaroon ka ba naman ng unprogrammed fund? Di ba? So yung corruption, napakahalaga niyan. Kasi kung titingnan mo rin, ilang beses pumalakpak ang mga kongresista. Ano yung mga hot button issues na pinag-usapan? Hindi ba ang Pogo, corruption rin? Kaya ang akin, napakahalaga nating sabihin sa ating mga politiko,
Pwede ba ang edukasyon walang korupsyon? Pwede ba ang public works walang korupsyon? Sa tingin ko yung sinabi ko na huli, mahihirapan dahil maraming kongresista na AAA. Tsaka may ano ba, may tawag nito ma'am, mayroon bang friends na mag-chip in para makahanap nitong mga smuggler na magbibigay ng reward? O tsaka mga kurap. Eh wala tayong ganyang naririnig ma'am. Tsaka itong ano, kung gaano karaming tagapagsalita dyan sa West Philippine Sea, pagdating sa inflation dyan sa corruption, walang masyadong nagsasalita. Bakit kaya? Tama ka dun, Admar, ha? Ako nga, hinihintay ko kung sino na yung smuggler, eh. Di ba? Kasi nung second zona, ang panahon nyo ay Tapang. bilang na. Di third zona, eto na ho ang aming kinulong at kinasuhan. Ay wala. Di ba? Pangalawa, eto na ho ang budget ko. Yun, inihintay ko yung budget, eh. Kasi ang lokohan, nasa budget. Yung unprogrammed fund, nasa budget. Si Maharlika, hindi nasabi. Si PhilHealth, nayaan, Dan, no? Yung sa tanong ni Dan, talagang corruption yun, malversation yun. At hindi ho yung subsidy. Ang sinasabi ng mga politiko at leader, subsidy daw yan. Hindi ho, contribution ho namin yon. Premium ho namin. Kami ang nagbabayad. Paano ho naging subsidy yun? So, nakakalungkot. Itong mga, yung magmula PhilHealth and Program Fund, yan si Maharlika, si smuggling, walang na-mention. So, para bang naka-post tayo nung nagsosona, yung pangatlong sona, tapos naghihintay ka ng, ayun na, malapit na, wala na naman. Tapos, Padre Admar, sisingit ko lang ito. At marami po kasi, Ma'am Professor, ang nagtatanong dito. Ito kasi yung hinahanap tuwing magkakaroon ng kalamidad. Ang nakapaloob po sa EDCA ay meron silang humanitarian. Ngayon, hinahanap po namin ngayon dito, particularmente sa lugar namin, malapit kami rito. Sa base militar, Pampanga ako ngayon. Hinahanap ko yung mga EDCA sites, wala akong makita. Mapakipaliwanag po sa mga manonood, bakit kaya inilagay po yung humanitarian sa kasunduan diyan po sa EDCA? Para maliwanagan po ang ating mga nanonood. Ngayon, parang multo, hindi mahagilap eh. well, Dan, alam mo, isang pambubudol yung EDCA, eh. Hindi naman tinanong sa mga Pilipino kung gusto ba natin. Ang sinabi lang, in the guise of climate change, assisting us during typhoon, ni isang vest o yung bangka. Wala akong nakita. Kung yan ay totoo, 4 na EDCA, sa 4 na EDCA, magkano ang value yun? Di ba hindi nga humingi ng renta? At ibibigay na lang daw through assistance. Ngayon may bagyo, pustahan tayo ang embasada ng US. Next week meron na naman niyang pagtulong. Pero babalik tayo, nasan si EDCA? Tama ako kayo dyan. Kaya ngayon lokohan, may nakita akong picture na may Chinese ship na pumapasok din sa baha. Natawa naman ako doon. Sabi ko, talagang na dumating na ang West Philippine Sea sa NCR. 'Di ba? Hindi natin naramdaman. So, itong mga pambubudol, tigil-tigilan na kasi lumalabas at lumalabas eh. Hindi natin kailangan tayo ang magpreba. Ayan, 'di ba? Biglang bumagyo. Ano ba 'yon? Signos galing sa taas? Nakita natin anong uring leader meron tayo. Yan talagang napakasakit maging Pilipino sa panahong ito. Yun. Okay, meron ka. Partner, Sige. Baka may tanong ka. Marami pa akong tanong dito kay Mamalu. Okay, Mamalu, 'di ba? Nabanggit niya 5,000, 500 ang nakumpleto at meron pang mga ginagawa na mga flood control project. Kahapon doon sa briefing, yung nanguna siya doon sa NDRRMC, may nabanggit siya doon sa flood control. Di ko lang alam kung bakit hindi ba ito natanong ng mga reporter, no. Pero siya mismo nagpahayag na meron dang flood control na nabangga ng barko. Ngayon medyo mas malinaw-linaw yung kanyang pahayag ngayon kung ano na ang resulta. Batay dito sa ambush interview ata ito, ngayong araw na ito sa kanyang pag-iikot sa Kamanava area, nabanggit niya, and I quote, sabi niya dito, mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon, pero climate change. This is what the effects of climate change. Meron pa siyang sinisi. Okay? Sinisi din niya
Yung sa basura, sabi nga niya dito, sana matuto naman ang tao. Huwag kayong magtatapon ng basura dahil ang basura, yun ang nagbabara sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. Okay? Basura ang dahilan. Tama ba itong pagrarason na ito, ma'am? Considering yung basura naman, hindi naman bago yan talaga. Yan naman talaga sa matagal na panahon ang nagkukos din ng mga pagbaha, lalo na dito sa Metro Manila. And lagi rin nating isisi yung mga basura dito sa flood control project. Hindi ko lang alam, mama. Ano ba sa tingin niyo po? Una, yun sa climate change, kaya nga tayo nag-build ng protocols at maging resilient diyan sa climate change. Pinaplano, hindi ginagawang rason ang climate change kung bakit nagkaganito. Planuhin. Ang alam ko, tayo ang mag-host, pinagmalaki niya yon, tayo ang mag-host nung isang international conference tungkol sa climate change. So, hindi lang yan lip service. Ngayon, yun dun sa basura. Dapat, again, responsibilidad dyan ng LGU. Pero, dapat nakikita rin ng MMDA. Kasi alam mo, ang LGU, specific lang yan sa jurisdiction niya. Yung boundaries ng Quezon City, Manila, kanino yan? 'Di ba? At dapat nangungulekta. Kung nangungulekta, merong lalagyan. Nabalitaan ko, ewan ko kay si Dan taga Pampanga, yung daw landfill sa Pampanga, sasarhan. Yung nasa Clark. Pag sinara mo yan, saan mo ilalagay ang lahat? Ang tagal na niyan, ha? Walang solusyon. So bakit hindi ilista? Ano ba problema natin? Ano ang solusyon? Marching orders, Mr. President, gawin nyo to. Alam mo, meron tayong engineering brigade sa Army. Pwedeng itap. Alam mo, may mga ahensya ng gobyerno na pwede mong itap para mapabilis ang trabaho. Pero to blame ang basura and to blame climate change, di i-blame mo na rin ang Diyos. 'Di ba? Na kaya umulan ay dahil sa kanya. Pinaghahandaan natin yon. Dapat. Kita mo yan, yung ganyang alon. Nakikita ko lang yan sa mga beach at saka sa pag high tide, di ba? Pero pag ganyan, ay talagang katulad nung reclamation. Itutuloy ba yon o hindi? Di ba meron siyang zona na sinabi niya, itigil ang mga reclamation. Ano nangyari? Para rin yung pogo. Effective today, wala nang pogo. Hindi man lang sinabi sa kanya, sir, iba na ho ang pangalan ng pogo. Tama nga naman, walang pogo, pinalitan lang ng pangalan. Tapos ngayon meron kang si Pagcor nag-a-appeal yung 12. Papayaan na daw yung 12. Ang tanong ko, Mr. Tenko, sino ba nagpasok ng 12? Eto pa, ma'am, dagdag ko rin. Ang nabanggit din niya, sabi niya dito, nasasapawan, marami ng flood control project pero nasapawan sa dami ng tubig. So we have to re-examine some of the designs of our flood control. Kasi nga, for sure, itong 5,500 flood control project ang pinagmamalaki niya sa kanyang pamumuno. 2 years, in 2 years time. So ang tanong ko dito, di po ba, pag naglalaan ka ng pondo, nabanggit mo nga, kasi itong climate change, na ito, hindi ito parang ngayon lang narinig natin. Yung mga basura, hindi ito ngayon lang din narinig natin na nagkokos. Kahit nung elementary pa ako, tinuturo na yun, huwag magtapon ng basura. Dapat, huwag magtapon ng basura sa tamang tapunan, di ba? At hindi lang kung kahit saan-saan. So, kumbaga, di ba, kasama ito sa mga pag-aaral. Bago ka gumawa ng proyekto, may mga pag-aaral muna, may mga pagpaplano muna para ganito, ganyan. Tapos sasabihin na naman, nasapawan sa dami na naman ng tubig. So, kumbaga, hindi ba dumaan sa matanding pag-aaral bago magsagawa ng ang mismong mga proyekto? Diba, ano ba yung flooding projects niya? Pumping station? Nasaan ba yung pumping station? Dapat sabihin niya kung nasaan. Hindi yung nagre-claim siya may 5,500, hindi natin alam, tapos ngayon nagkaroon ng dilubyo, natabunan ng sobrang tubig. Kaya hindi makalabas ang tubig dahil wala nang lalabsan. Ganun kasimple. Kaya tumaas. Di ba? Yung physics lang yan eh. Pagtaas ng tubig, anong ibig sabihin? Walang malabsan. Lagyan mo ng butas yung baso, may malalabsan. Tama? So, hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangan maging scientist para maintindihan yung flood control. Yan, yung mga ganyan.
water 6 level. Ayan, sa ano yan ha? Sa may Montalban Rizal po yan. Kabahayan po yan. Parang naging instant ilog tsaka instant wave pool. Waterfalls. No. Di ba? Kaya alam mo, nakakapanglumo pag nakita mo yan kasi parang ano na ba tayo? Ganito na lang ba tayo? Palakas na lang ba ng palakas ang dagos-dos ng tubig? Kahit mataas ang bahay mo, pag lumapit sa baitang na medyo delikado, anong gagawin mo? 'Di ba? Napakahirap, tapos walang pinag-uusapan na may insurance tayo, bibigyan kayo ng kung sino mang ahensya sa gobyerno. Yung mga nasalanta, nasira ang mga bahay na ganyan. Bakit walang announcement kaagad? Hindi na bang ito ngayon lang, 'di ba? Yung mga may libreng yero, pako, bla bla bla, ikukunin dito sa Pag-ibig Fund ba 'yan? Ngayon yung mga nagkasakit, PhilHealth, mag-offer ng assistance, wala. Parang tayo, nagpatuyo ng ating mga gamit, pag natuyo, ipapasok natin, kukumpunihin ng tayo-tayo eh. Yun ang nalulungkot ako. Tayo ang nagtutulungan, tayo sa pamilya. Ba't ako nagbayad ng tax? 'Di ba? Kaya ka nga nagbayad ng tax para ang gobyerno matulungan ka. Ngayon, ang mga tao naghihintay, wag na nating dalhin dyan sa ayuda, yung mga pamigay-bigay. Pero ano yung programa? Post-Katrina. Number 1, insurance to those whose vehicles were ganyan. Number 2, health insurance to those who will be sick. Dapat may ganon. At saka alam mo yan, yung pamimigay na yan. Kawawa naman ang mga Pilipino. Tinan nyo, di ba? Kaya ang Pilipinong botante naghahanap ng white horse. Yung white horse na susulba ng lahat ng problema. Tatatuhin mo ba ang Pilipinong ganyan? Hindi ba dapat meron ka ng advance team? Ginagawa lang kita mo. Meron pang meron pang camera at lahat eh. Bakit hindi mo ibaba sa isang lugar na andon nakasalansan yung mga tulong at dinidistribute ng maayos? Hindi yung biro mo baha pa yan, lulusong pa sila ulit sa bahan, magkakagulo, hindi pa proper yung Diba? Pero ito, ma'am, nakakakawa kung ganyan ang tingin mo sa mga botante. Opo. Pero ma'am, sabi naman dito ng government, nakahanda naman silang umutang $500 million. Merong standby credit line. Yun lang yata yung solusyon nila, ma'am. Wala na dun sa specifics, basta meron kaming utangin sa World Bank. Alam mo, again sila ang nagsabi na 83% of the budget was released first quarter of this year. Which means 17% ang naipon, ang naiiwan na lang. Kaya nga ang tanong ko, paano pag nagkaroon ng dilubyo? Saan kayo kukuha ng pera? Ito, perfect example. 17% ang naiiwan sa 5 trillion na budget. Kung naibaba, kung totoo yung sinasabi nila na 83% na ibaba, bakit hindi makakilos na mabilis ang mga ahensya? Nasa inyo na yung pondo eh. 'Di ba? Ayun, alam mo, it's one thing to say it, another thing to actually act on it. At itong administrasyon, kulang ng aksyon. Pwede mo namang gawing alam mo nagalit na naman ako. Yung truck na ganyan. Ako, biro mo para kang kwan eh. Parang ito ang amo, ikaw diyan. Lumapit ka sa amin, bibigyan ka namin. Ganun ba ang tingin nyo sa taong bayan? Tsaka yung ibang mga kababayan natin baka magrereklamo. Bakit dumain kami sa pila, tapos mayroong mga ganito, ganyan na mga rekisitos, tapos yun, nagbigay lang si President, pwede naman agad matanggap. Bakit ganito? Hindi na pantay-pantay yung pagbibigay ng tulong. Magrereklamo na. At saka ilan yung mabibigyan mo na from the truck? Sige nga. Hindi kaya magkagulo pa yan? So, I mean, these things, kung plano mo, kahit wala ka dyan, na-ooperate yung plano. Maayos ang distribution, di ba? So kita mo ito, under the di ba, nauulanan. Yan. Yung isa kay Kwan yun, kay BP yun. Oo. Maayos ang distribution. Hindi naman kailangan na may magpa-epal po dyan. Kasi ang importante dyan, ramdam nila na yung mga nababanggit na mga plano, proyekto ng isang ahensya ng gobyerno, ramdam nila na parang nag-ooperate kasi nabigyan sila. Hindi yung kagaya niyan na ang daming mga ipinangako, ang daming mga sinabi, parang hindi ramdam. Ma'am, example lang po, ma'am. Like kagaya po dyan sa Marikina. Sa Marikina River, sa panahon ng Duterte administration,
talagang national government ang nag-intervene na rin kasi hindi yan kakayanin ni Mayor Marcy ng Marikina talaga, no, yung pagpapalalim yung sa dredging na tinatawag. Kaya nagkaroon, 'di ba, bago nga mag-step down ang Pangulong Duterte, nagkaroon pa ng turnover, no, doon sa at least kumbaga maintenance na lang yung gagawin nila, pagpapalalim, dredging sa Marikina. After no, nasubukan agad yung resulta ng proyekto na yon at tabong ipinagmamalaki ng Marikina LGU na tumaas yung level ng tubig pero mabilis lang din ang pagbaba. Same lang din yata ngayon. Wala tayong narinig. Okay? Wala tayong narinig na sobrang epekto talaga. Unlike sa mga nakalipas na mga taon dyan po sa Marikina, yan talaga yung pangunahin na naapektuhan. Pero ngayon, mabilis lang yung pagtaas, mabilis din yung pagbaba. So makikita mo, ramdam ko yun, may magandang resulta yung isang proyekto na ipinagmalaki, 'di ba? So yun yung best na makakapagpatunay. Hindi lang yung meron kaming project, 'di ba? Hindi kasi doon nagtatapos eh. Ang ending diyan is yung resulta. Ano ang resulta? That's right. That's right. Mm-mm. At saka ang taong bayan, alam naman nila yan eh. Sila yung nasa baba. Na-improve ba ang buhay ko o nasalanta na naman ako? Mm. Di ba? Ito pa, bilang panghuling topic ko, ma'am, kasi sa inilabas po na statement ng Office of the Vice President, nabanggit ng OVP. The Vice President is on a personal trip kasi nga hinanap nga siya. Sabi ko nga, kaya nga ang title natin, Presidente na ba si VP Sara? Kasi sa pagkakalam ko, VP pa lang siya. Pero parang ang singil ng mga kritiko sa kanya, pang presidente na. Masyado namang atat. Parang atat naman sila masyado na maging presidente si VP Sara. Sabi dito, the Vice President is on a personal trip with her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. We thank the public for respecting the privacy of the other members of the family. The timing of the trip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OVP, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by calamities. Naalala ko dati sa panahon na hindi naman hinanap si VP Lenny. Last administration, wala tayong hinanap na VP Lenny kasi alam natin kung hanggang saan lang din yung kanyang kapangyarihan at ano lang yung kanyang opisina, 'di ba? Lagi yung sinasabi na ang Vice President, spare tire lang talaga 'yan, 'di ba? Designated survivor, kumbaga. Pero ang presidente, lahat ng mga opisina ng gobyerno na pwede dyan sa bilang frontliner, hawak niya. Pwede siyang, yung boses niya, na yun di ba? Hindi na kailangan ng, kumbaga, batas. Pag nag-utos siya, which is yan yung ina-exercise dati ni Pangulong Rodrigo Duterte, may boses siya, ibig sabihin, utos na yon, hindi na needed nga ng, ng kasulatan, diretso na. Gagawa ka agad ng, Pero, ang hinahanap nila, ang Vice Presidente, parang baliktad. Oo, tama yun ha. Maganda yung explanation ni VP eh. Kasi yung travel authority, nanggaling yun sa sino ba ang supervisor niya? Sino ba the person on top? Di ba? So kumuha siya ng travel authority sa presidente at grinant yun. Dito sa mga tumitira na galing sa kampo ng Pangulo, alamin nyo muna yung procedure. Hindi naman basta-basta nakaka-travel ang taong gobyerno. Ang taong gobyerno, kakuha ng travel authority. I-present mo ang travel authority sa immigration. Diba? So, pero tama ka doon. Hindi naman siya ang Pangulo. Ba't ho nyo hinahanap? Di ba insulto yon sa Pangulo? Nandito ang Pangulo, hinahanap nyo ang bise? Yun nga, kaya nga tanong ko, presidente na ba? Masyado namang atat sila na maging presidente si VP Sara. And yet, Admara, kahit wala siya, gumagana ang OVP. Yun ang tingnan nyo. Dahil pinagplanuhan as early as 2023, muscle memory na ang execution, kaya pag may baha, puntahan na tayo sa warehouse. Ayos na tayo kasi the following day, bababa. Ganun ang operation pag may kalamidad. Hindi mo hihintayin. Pinakamasimple nga sa kalamidad, meron kang mainit na sopas eh. Tama. Mainit na, yun lang, ganun lang. Nakalaman sikmura, nakita mo ang mga anak mo at mga kapamilya, kumain kayo ng isang meal magkakasama, kaya nang bumangon uli eh. Pero yung medyo babarubasin mo ang mga Pilipino dahil dyan sa pagdaan ng truck na animoy ikaw superstar na kumakaway-kaway at shake ng hands tapos ibibigay mo yung karton.
There's a more professional way of handling that. And to my surprise, I don't know what OCD did. Or just wanted to have a political, a political statement and pictures about him going to the people. Oo, kumbaga, But certainly, kung ako nga, parang dagdag abala yan sa mga tao eh. Abala ang tao sa pagtanggal ng tubig baha sa kanilang tapos meron pang mga ganyan. Okay sana kung tutulong sila sa pagtanggal ng yes. sa basa sa loob ng bahay. Well,